Ayan. Sige nga po, pakilabas na po yung, ayan, yung picture. May nakikita po ba kayo? Ano napapansin nyo? Ayan, di ba? Kapag tingnan nyo nga daw po yung picture na yan, nakakita daw silang kape, tapos merong ano. Hindi, pag tingnan nyo nga po yung picture, di ba? Talagang ma-identify nyo ano yung kakaiba. Ano yung, ay parang may kakaiba doon, hindi lahat black, merong gantong kulay, may ganyan, di ba? Lalo na yung nasa gitna, di ba? Talagang agaw pansin siya. Paki-next pa nga po. Tapos ayan, ano po yan? Ayan, bangkayan, di ba? Tapos kung mapansin nyo nga po, na yung isa, yung kulay pula, di ba? Iba yung direction. Tapos yung yung mga white, di ba? Same sila ng pinupuntahan. Kaya dyan din, makikita natin na may pagkakaiba po talaga. Paki-next pa nga po. Ayan, ito, di ba? Ayan, sa panahon ngayon, sabi nga daw po, kapag nagsabi ka ng katotohanan, lagot ka. May mga pagkakataon na ang mundo nga, di ba? Yung dinadaya na po tayo, meron akong nabasa, kaka-Facebook ko to, hindi joke lang. Meron akong nakita nga yung parang yung dati nga pong sex bomb dancer, di ba? Yung si IZ, na dahil nga meron siyang anak na drag queen, tapos sinabi niya dahil mahal na mahal niya yung anak niya, pasensya na po, hindi ko alam yung medyong saktong pagkakasabi doon. Hindi ko naman talaga mineditate yon, nabasa ko lang. Tapos ayun, sabi niya nga, dahil mahal na mahal niya yung anak niya, hindi niya hayaan na mapahamak to. Na kung saan kasi nga po, dahil nga nagbabading-bading nga yung anak niya, tsaka talagang binabalandra yung sarili niya nga po, di ba? Tapos ang nangyari, ang ginawa po ng mga, pag binasa niyo nga po doon yung mga comment, talagang binabash, isasabi na mahal yung anak, pero di naman tanggap kung sino siya. Pero ang katotohanan po talaga, di ba? Ganyan po, kapag ikaw namumuhay ka sa liwanag, may mga tao talagang parang i-blame ka sa mga bagay na hindi naman talaga dapat na i-blame ka kasi katotohanan yung sinasabi mo. At sunod po, ayan, ito naman po, naalala niyo sa mga bata natin dyan, di ba? Ng mga bata tayo, narinig niyo na po ba yung kwento niyan? Na isang araw nga daw po, merong andyan si Manong, ayan, hindi, yung lalaki nga daw po, yung tatay, di ba? Na masyal-masyal siya, nakakita siya ng itlog, at di niya alam kung kayo ng itlog yun, pero pag uwi niya, di ba, inilagay niya daw po yun sa mga itlog ng manok. At pagkatapos, yung sabay-sabay sila nagpisaan, di ba? Kaya may maskara yung isa. Hindi, joke lang po. Kaya po, di ba, ang nangyari, nakita nung agila na, bakit iba yung mukha ko sa mga to? Bakit sila, mga Tweety birds sila? Bakit sila kulay dilaw? Pero ako hindi. Tapos, habang tumatagal, naisip niya ngang, kakaiba siya. Tapos, hanggang tumagal nga na, lagi niya kasama yan, sabay-sabay sila tumukha ay kumain, di ba, mamasyal, umunta kung saan-saan. Tapos, parang one day, may nakita siyang, anong tawag doon? Iba-iba kasi yung nabasa ang kwento. Tapos one day, may nakita nga daw po siyang, lumilipad. Sabi niya, ay, ano yung lumilipad? Yung ang taas nga daw po ng lipad. Tapos sabi ng manok sa kanya, agila yon, pero hindi ka ganun. Wag mo nang nasain kasi hindi mo naman yun magagawa. Kaya dun sa isang story na basa ko at namatay siya, nakala niya manok siya. Pero sabi nga, di ka manok, ay joke lang. Yung kanta nila, di ba? Pero ayun nga po, pero sa kwento niyan, di ba, dun sa talagang original na kwento, alam niyo po ba na talagang nag-try talaga siya na lumilipad siya ng paunti-unti hanggang makita niya na one day nakita niya yung sarili niya na ay agila pala ako, hindi ko pala sila kauri. Kaya ngayon po, ayan nga po, sige paki-next na nga po. Kaya ngayon, ito po ang sinasabi sa atin. Sabi nga po diyan, 'di ba? Ano ang pagkatawag ng Diyos sa ating lahat? 'Di ba nung una po tayo nung panahon na sineran tayo na alam natin na ay para ako sa Diyos, kailangan tanggapin ko ang Diyos kasi ako talaga sa Kanya. Pero sabi nga po, habang tumatagal kang Kristiyano, alam mo pa rin ba yung pagkatawag sa'yo? Yan. Kaya iniisip pa rin ba natin na ito ka pa rin ba? Kung ano yung path na dinadaanan mo, ayun pa rin po ba tayo? O kung saan-saan ka na lumiliko? O baka may pagkakataon na, ay, dito na working na ako eh. Ay, dito na sa estudyante na ako. Ay, magulang na ako, dyan na ako sa Kaya dapat nga daw po, dapat maalala natin ulit ngayon kung ano bang pagkatawag sa atin ng Diyos. Maalala natin ngayon na sino ba talaga tayo bilang mga Kristiyano. Kaya nga po next na nga po, ayan yung verse na yan, na sinabi ni Peter nga. Tama, apostol naman siya, ayan, at disciple.
Ayan, sabi nga po, di ba, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ano daw po tayo? Tinawag tayo na, ayun nga po naka-highlight dyan, no, yung peculiar people. O sinasabi nga na, who hath called you out of darkness, hindi ka na namumuhay doon sa kadiliman, kundi sabi doon, saan ka na namumuhay? Sa marvelous light ng Panginoon. Kaya nga po sabi dito, sabi niya dito, today, sabi nga po, we shall look at the praise. Sabi nga, ito nga, pakinext nga po natin yung sinasabi niya na yung peculiar na people nga daw po, o ibig sabihin nun, you are different. Sabi diyan, it means distinctive. Ayan, na-identify ka pa rin, nakakaiba ka. At sabi doon, different from the usual. Tayo po bilang Kristiyano, hindi na po tayo, we are different from the usual. Hindi kayong yung normal na estudyante nakikita sa labas. At sabi nga po dito, 'di ba, ikaw ay kakaiba. Bakit? Hindi dahil alien ka. Hindi dahil abnormal ka, 'di ba? Yung sinasabi nga dun sa 5874, 'di ba, na ano daw sa panahon natin ngayon, yung mga abnormal things will become normal. Pero tayo, 'di ba, hindi tayo abnormal. Ang totoo, tayo talaga yung normal. Kaya lumabas ka kung nasaan ka, 'di ba? Sabi diyan, believers are losing their distinctiveness. Ngayon, hindi na ma-identify sino ang church ngayon. Ano ang church? Kasi lahat may mga ilaw-ilaw, lahat may pa-party. Tapos sino yung mga Kristiyano ngayon? Lahat kasi nagti-TikTok na. Kahit sa church natin, di ba, may mga pagkakataon, tinatago man natin yung mga hinahide man natin, yung mga ginagawa natin. Pero hindi nyo napapansin, napapatiktok kayo sa gilid, di ba? Nakikita namin. Ayun, yung mga ganun, di ba? Hindi na ma-identify na, ay, Christian to, pero sumasayaw to ng ganito. Ay, Christian to, biglang napamura, di ba? Kaya ngayon daw po, hindi na ma-identify kung sino talaga yung mga totoong Kristiyano. Kaya sabi diyan, ano daw sabi diyan, and not continue in His marvelous light, but are regressing into the darkness of the world. Tayo daw po, hindi dapat tayo yung isa sa mga, yung sabi nga, di ba, nag-flow na lang kung ano yung sinasabi ng mundo. Ay, uso to ngayon, ito na lang siguro. Sabi dito, kasi ano ka, you are a believers, sabi diyan, are possession of God. Pagmamayari daw po tayo ng Diyos. At kung pagmamayari ka ng Diyos, ano daw po dapat yung ginagawa nyo? Sabi ko nga, nilagay ko dito na napaisip nga din ako bigla na kung yung mundo, sabi doon, nakakapanibago dahil unusual na, yung mga unusual things become usual, yung sinasabing abnormal become normalized, dapat yung mga Christian, di na lang sila ordinary, kundi extraordinary. Ayan, na kung saan pag ikaw inilagay ka sa isang lugar na sa lugar na yan, alam na Kristiyano ka. Hindi ka pag inilagay ka sa lugar na yan, ay, pare-parehas, same, di ba? Sabi doon, dapat kakaiba ka. Sabi po dito, at sabi nga ito, sa time natin ngayon, di ba, ang mga magagawa na lang ng mga normal o yung mga few minutes na prayer natin, sabi diyan, few verses ng Bible reading natin, di ba, o mag-award na tayo sa Bible reading nitong Sunday. Hello daw po sa mga chinachat. Ayan. Sabi doon, kaya dapat, sabi doon, hindi na lang dapat yung few verses sa isang buwan, di ba, ito na lang nabasa natin. Kundi sabi doon, hindi na siya hindi na pwedeng normal na lang yung mga ganyang ginagawa natin. Kasi yung mundo, kakaiba na, di ba? Kailangan lumabas na ang tunay na mga Kristiyano. Sabi doon yung sinasabi nga, di ba, sa Joel, di ba, na talagang lahat, di ba, sabi doon, in the last days, di ba, gagamitin naman talaga ng Diyos, lahat, all flesh nga daw, di ba? At sabi doon, pero asan ka ngayon? Ayan, kaya sabi po dito, believings ay sabi nga po, masyado nang nadideceive ang mundo. Kahit nga daw po ang church, di ba, hindi na alam kung magi-stand out. Alam natin yung sinasabi nga, di ba, na hindi na uso yung traditional na church, pero at the same time, di ba, hindi rin uso yung yung wala kang pake o wala ka nalang gagawin. At sabi rin po dito, when we look at the words, ay pakinext nga po dito, at sabi dyan, because there's something in us na alam ni Lord na magagawa natin. Kasi sabi nga, for you are bought with a price. Sabi dyan, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Sabi nga po, hindi lang nga daw po yan, hindi ka nga lang binili sa kung anong presyo eh. Sabi nga po doon, sa blood po ni Jesus. At sabi nga rin po, sabi doon, tayo ay sa Diyos. Tandaan natin yan, niligtas tayo ng Diyos, pinili at minahal. Kaya ngayon, ganun pa din. Ngayon, ganun pa din ba tayo? Alam pa rin ba natin kung ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon? Yung question nga daw po dito is, sige nga po, pakilabas na nga po yan. Sabi niyan, ang question dito, alam pa rin ba ng church
at sabi doon, individually din ang pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Sabi nga, the calling as a church, do the church exalt God. Alam niyo po, nabuo talaga ang church para saan? Nabuo ang tao para papurihan ang Diyos. At we are here, di ba, to worship the Lord, to serve the Lord, di ba? Yung sabi nga, to worship Him in spirit and truth. Hindi na lang normal yung yung dapat mga ginagawa nga daw po natin. Sabi diyan, dito ba sa church natin, do we exalt God? Talaga bang si Lord pa din ba yung na-exalt natin o yung feelings na lang natin? Ay, bahala na lang kung ano yung maranasan ko ngayong umaga, ngayong Sunday. Yun na lang yun. O ngayong Wednesday, di ba? Ano na lang ba, normal na, makita ko nila, pastor, baka kasi naman ako sa preaching, na di ako natin ng prayer. Na yan, di ba, iniisip mo na, I want to exalt God, that's why I'm here. At sabi nga po, as Christians, few questions are more important than this one. Alam niyo po ba, sabi doon, it is one thing to know that we are to exalt God. It is one thing to know, alam natin, that we are to exalt God, but it is also one thing, sabi doon, another thing daw po, yung kung paano mo i-exalt si Lord sa buhay mo. So now, sabi doon, how do I exalt God? Sabi nga po dito, to exalt, sinabi nga pong exalt, di ba, it means to raise, sabi diyan, the highest of heights. To exalt God is to raise, sabi diyan, to raise God to the highest place in our lives. Sabi nga po dito, di ba, to exalt God, sabi ko, sino yung naitaas sa buhay mo? Sabi nga po, paki-next nga po diyan. Ayan, sa verses na pa rin. Pero wait lang, sabi po dito, to give Him first place in every thought in our mind, every word spoken. Sabi po dito, and every deed done. Ganun po yung pag-exalt natin kay Lord. This cannot be, sabi diyan, done apart from His Son. At sabi dito, at sabi diyan, to exalt God is to have to exalt or make much. Sabi dito, sa mga ginagawa nga po natin. Kaya sabi po diyan, ano nga po ba yung word na exalt? Sabi nga dito, ito yung mga praises na nagsasabi nga po ng exaltation, di ba? Sa Panginoon, ha? Sabi po sa Psalms 145, 1-3, I will exalt you, my God, the King, I will praise. I will praise your name forever and ever. Every day, I will praise you and extol your name forever. Sabi po yun dyan. At sa 3, great is the Lord, glory of praise, and His greatness no one can. Wala pong walang makaurok, walang nakakaalam ng bagay nga pong yun, di ba? Ng kalakihan ng Diyos, kataasan ng Diyos. Paki-next pa nga po, sabi po dito, and that day you will say, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done, and proclaim that His name is exalted. Nawa po, ganun pa din tayo, di ba? Sa church, we proclaim, di ba, His name to be exalted. At sabi diyan, be exalted, O God, above the heavens, let your glory be over all the earth. And di ba, pong ganyan, di ba? At sabi nga po dito, sa next pa, ayan, sabi po sa next, sabi po diyan, kaya ngayon, ano po yung pinamumuhay? At sa palagay mo ba, sa pamumuhay mo ngayon, do you exalt God? Nakikita pa kaya si Lord sa buhay po natin? At alam niyo ba, ang question nga daw po sa church, sabi diyan, how does church exalt God? Alam niyo po kung paano? Sabi itong mga nakalagay dito, ilan lang, pero hindi talaga yun eh. Meron mga sasabihin dito, pero talagang alam mo na ito yung mga bagay na dapat yun talagang parangalan ang Diyos sa buhay ko. Sabi diyan, by doing its purpose. Ano ba ang purpose ng church? Paki-next nga po. Ayan, sabi po diyan, ayan, una, sabi doon ay by worshiping God wholeheartedly. Alam niyo po, ng mga nakaraan, tinuro naman po sa atin, di ba, kung paano mag-worship, ano yung mga dapat gawin natin, di ba? Pero may mga pagkakataon pa din na talagang sa mga pagpupuri natin, may mga times na laylo pa din, may mga times na hindi pa rin talagang to the highest level yung mga pagpupuri. Pero sabi nga dito, di ba, by worshiping God wholeheartedly, na-exalt pala natin siya. Sabi nga po dyan, but an hour's coming, and now is, when the true worshipers, sabi diyan, shall worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. Sabi diyan, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Namimiss niyo po ba yung mga pag-worship na ginagawa niyo noon? Alam niyo po, ang katotohanan kasi, sabi nga dito, God wants us to serve Him alone. Kaya po may mga pagkakataon na parang hirap tayong magpuri sa Diyos kasi baka hindi na siya yung naitataas sa buhay natin. Baka ikaw na, baka yung pakiramdam mo na, baka yung iniisip mo na ngayon. At sabi nga, di ba, ang
anong gusto ng Diyos? Sabi diyan, God wants us to serve Him alone. Sabi diyan, regardless of what others are doing. Hindi mo na ikukumpara yung ginagawa mo sa ginagawa ng iba or what people think of us. May mga pagkakataon, di ba, ano kayang tingin ng mga tao ngayon sa akin? Doon ka ba nakabase o nakabase ka sa kung ano kaya ang magagawa ko o anong pagpupuri yung gagawin ko ngayon sa Panginoon? Sabi nga, paano malulugod yung Diyos sa buhay ko? Sabi diyan, alam niyo po ba, sabi diyan, the Holy Spirit will then control our thoughts, feelings, sabi diyan, and emotions. Kaya nga sabi nga po, di ba, sabi nga po doon na we must worship Him in spirit and in truth. Alam niyo po na ang church, di ba, kapag talagang dumating na ang banal na spirito, di ba, alam natin na na lahat ng mga iniisip mo sa sarili mo, sa paligid, di ba, nawawala yun lahat. At ang pag dumating yung pagkakataon na yun, di ba, sino na ang naitataas? Ang Panginoong Diyos na. Kaya lahat ng mga papuri, mga panalangin, lahat ng mga sinasabi natin sa Diyos, di ba, biglang ang gaan-gaan na sa pakiramdam kasi alam natin na andyan na ang Diyos. Yung dininig niya nga yung mga panalangin natin. At sobrang wala ka mong masabi, di ba? Pero ang saya-saya mo ng mga pagkakataon na yun. At sabi nga po, yung hearts daw po natin dapat kasama to sa ginagawa natin na pagpupuri. Alam nyo, kasama siya sa pagpupuri mo sa Diyos. Sabi kasi kung hindi okay yung puso mo, hindi rin magiging okay yung mga pagpupuring gagawin natin. Kuwari ngayon, sino ito yung dumating na ang lungkot-lungkot? Sino ito yung dumating na yung sarili lang tinignan, Lord, pasayuhin mo ako ngayon, malungkot ako ngayon. Yung mga ganong mga tao, di ba? Minsan, hindi naman ako perfect sa bagay na may mga pagkakataon na ganun din naman talaga ako na naramdaman ko naman talaga, dahil di naman ako alien, di ba? Naramdaman ko naman talaga yung mga bagay na yung malungkot ka nga, pero pag dumating na yung pagpupuri, andyan na dapat ang saya-saya mo na, dapat na-lift up na yung soul mo, dapat talagang umayos ka na kasi gusto mo mapapurihan ang Panginoon. Kaya nga po sabi dito, ang pag-worship, di ba, sabi diyan, ayan, sabi diyan, hearts that have been wholly given to God will affect hands, arms, feet, legs, eyes, at kahit ano pang parte ng katawan mo, di ba? Maya-maya yung lungkot mo, dahil talagang na mamagnify na si Lord sa'yo, di ba? Napapatawa ka na, pumapalakpak na yung mga kamay mo, di ba? Tapos kumikending ka na dyan, di ba? Pag-praise yun. Mamaya worship na di joke lang. Tapos sabi po ito, hearts that have been wholly given to God will bring about bodies to respond accordingly. Kapag nag-worship na po tayo ng totoo, di ba? Ayun na, nag-respond na yung body mo na ito talaga yung pagkatawag sa akin ng Diyos. Ito talaga tayong church, di ba? Tayo ay nandito para papurihan ang Diyos. Kaya sino yung boring na boring? Ang tagal-tagal ng worship, tagal-tagal ng praise. Meron ba bang ganon? Di ba ang pinakamasaya nga din na ginagawa natin, di ba? Yung kanta tayo ng kanta sa Panginoon. Saya-saya nung kasi hindi ka lalaitin kung pangit ang maganda boses mo. Hindi, joke lang. Pero ayun nga, di ba? Kaya po sabi dito, ang pag-worship din po, di ba, hindi na ata nakalagay dyan. Ito nga po yung sinasabi na you have an encounter with God. Na kung saan, di ba, yung encounter mo na yun sa Panginoon, talagang yun, personal yun, di ba? Na kung saan walang kayang makapag-explain kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon sa oras na to, ano yung ginawa sa iyo ni Lord. Sabi nga dito, yung sabing through wholehearted worship, sabi po dito, we invite God face to face. Yung sabi dyan, meeting and wholehearted worship is genuine response to that face-to-face meeting. Na kung saan, nakakalimutan na ba natin yan? Sabi nga po, nawa hindi. Nawa maalala pa rin natin na ang pagpupuri para sa Diyos, yung church na to, di ba, talagang nilaan to, tinawag to ng Diyos para papurihin nga ang Panginoon. Kasi sabi nga, di ba, sa labas, alam niyo po ba kung saan napupunta yung mga pagpupuri ng mga tao? Doon na sa mga idol nila, di ba, nagaganunan pa sila, nagaganunan pa ng mga ilaw-ilaw, di ba? Pero ang church, dapat talagang tayo, maingay tayo na talagang alam na alam nating papurihan ang Panginoon. Kung sila, nagtitili sila sa labas, di ba? Talagang palakpak, di ba, sa mga idol nila. Dapat nga daw po tayo, talagang yung papuri natin talaga sa Diyos, talagang yan yung nag-a-arise talaga, di ba? Kaya ganun nga daw po. At pangalawa, sabi ito, ang church din, sabi dyan, by evangelizing the lost at all costs. Ayan, na-exalt pala ang Panginoon, tuwing pala nag-evangelize pa rin pala. Ang church naman talaga, di ba? Alam na alam natin ano ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, di ba? Una, ang papurihan ang Diyos. Pangalawa, sabi nga po dito, yung mag-go ka na nga, di ba, and make disciple, na talagang ituro na nga natin
to all nation nga po, di ba? Kaya sabi yung itong pag-evangelize, dapat ang buhay nga daw po na church, di ba? Sabi doon, sila yung mga nag-evangelize. Yung talagang totoong niligtas ng Diyos, sila yung hindi mawatahimik yung bibig, kakadada. Kakadada ng hindi ng chika o ng chismis, kundi sabi doon, ng salita ng Diyos, na kahit sino katabi mo dyan, talagang shesharan mo siya. Hindi dito sa church, kundi sabi sa labas, baka kayo lang ang nagshesharan sa isa't isa. Ayan, labas po tayo. Sabi kasi dito, the responsibility of lovingly convincing, sabi po dyan, a sinner of the message of salvation through the use of God's word and in the power of the Holy Spirit. Meron po dito siyang itinuturo nga po sa atin. Sabi nga kasi, ang pag-evangelize nga daw po, tinatawag nila itong witnessing or testifying, ano man po ang itawag nyo dyan. Tinatawag din nila itong yung personal na outreach or yung fishing for men, di ba? May mga nag-outreach pa rin po ba dito? May one time talaga na, nung nag-pray nga ako, di ba? Parang na-move talaga ako na parang, grabe, onti na lang yung nag-outreach. Kaya nung, nag-outreach si Ate Mer, di ba? Biglang naging active naman sila, nag-chat-chat naman yung mga tao. Kaya nawa, ganun pa din, kung gaano ka ka-active noon, di ba? Nung unang niligtas ka ng Panginoon, dami mong outreach, di mabilang. Pero ngayon, hindi na rin mabilang yung wala. Kasi hindi mo na alam saan ka na pupunta. Pero ayun, nawa, pa din, soul winning pa rin po yung ginagawang yon. At sabi nga po dito, ano daw po ang responsibility ng Kristiyano, di ba, of lovingly convincing a sinner. Sabi, hindi lang convincing, sabi dyan, lovingly. Ipakita natin talagang mahal natin sila, di ba? At the same time, mahal sila ng Panginoon. At sabi dito, ano ba ang responsibility ng evangelism? Sabi po dyan, it is for all Christians. Lahat po, nanay, tatay, sabi dyan, bata, matanda, sabi nga doon, lahat po tayo, ang responsibilidad natin, tayong lahat, di ba, we are called to evangelize. Lahat, di po sinabi dito na asam. Some lang, mga siguro yung mga leader lang, mga pastor lang, kundi sabi doon, kung Kristiyano ka, nag-evangelize ka dapat. Kung Christian ka, nag-witness ka pa ba? Nag-testify ka pa rin ba sa katrabaho mo dyan sa tabi mo, sa classmate mo, sa katabi mo, o kapitbahay nyo nga daw po. Kaya sabi, yun yung responsibility. Pangalawa, ano ang goal ng evangelism? Sabi po dito sa church, kailangan matutunan natin to. Sabi diyan, to convince people to turn to the Lord. Marami na pong mga tao ngayon yung sinasabi na na parang hindi na uso yung yung pag-evangelize, hindi na uso yung Diyos nyo, nung ancient time pa, unang panahon pa. Pero totoo, hanggang ngayon, kailangan pa rin to ng mga tao. Bakit hindi nagiging uso? Bakit parang wala nag-evangelize? Kasi ang dami-daming pinupuno ngayon ng mundo na kung saan kahit ikaw minsan, kahit tayo minsan, itiyatanggap pa natin yung ang katotohanan naman talaga, di ba? Dapat talagang kino-convince natin yung mga tao na lumapit nga sa Panginoon. Ano ang message ng evangelism? Sino yung mga nagtatanong ito? Hirap po kasing mag-share. Nung Sunday daw po, nag-evangelize yung mga youth, di ba? Tapos may mga ibang youth daw, hindi. Pero ang tanong ko nga doon, bakit kaya? Bakit di sila nag-share ng word of God? Pero ang sabi dito, the message of evangelism, sabi dyan, is yung salvation through Christ. Paano ka naligtas? Ano yung shinare sa'yo? Ganon din po yung sasabihin natin sa iba. Hindi mo naman i-share ang buhay ng kung sino-sino, kundi yung mismong buhay ni Lord, ni Jesus, di ba? At nasa Bible nga yun, babasahin mo lang yun, at i-share mo sila, at hayaan mo na ang Banal na Espiritu, siya na ang kikilos. Ganon lang daw po yung gagawin natin. Pero minsan, tamad na tamad pa. Sabi po, ano yung method of evangelism? Ito po yung nasabing word of God. Ito Bible po hindi, sabi nga lahat tayo, di ba? Christian ba tayo? Lahat ba? Pag pinataas ko bang Bible, ng Bible lahat, meron ba? Meron ba tayong ganito? Sabi doon, meron talaga. Kasi di ba? Kasi ito ang ating buhay. Sabi diyan, it is the word of God. At sabi po, sunod, ano naman yung power ng evangelism? It is the Holy Spirit. Hindi na po ikaw yung kikilos niya. Nahayaan mo na ang Banal na Espiritu na kumilos sa mga buhay ng mga yon. Kaya mahirap po bang mag-share ng word of God? Church, di ba ang katotohanan, hindi naman talaga. Kasi kung ano lang pala yung tinuro sa akin noon, nung tinuturuan pa ako, paano ako naligtas, ganun din pala i-share ko. At paulit-ulit sa church, di ba? During my message, ituro yung cross, ituturo about kay Jesus. Wala namang ibang tinataas dito kundi ang Panginoon, di ba? Ang dami-dami na nating naririnig. Mahirap po bang yung i-share naman sa iba yung mga narinig mong yan? At sabi nga po dito, di ba?
Ang primary purpose of evangelism is to glorify God. Ang katotohanan para talaga na pag nag-evangelize tayo, na-exalt po natin ang Panginoon. Kapag nag-evangelize tayo, gina-glorify natin si Lord. Kaya po sabi nga dito, not to save souls, hindi lang daw po mag-save ng soul, kundi ang katotohanan naman kasi talaga, sila, yung mga kaluluwa na yun, yung mga taong nasa paligid mo, di ba? Si Lord naman talaga yung nagko-convince sa mga yan. At the same time, ikaw talagang pinapagamit mo lang yung buhay mo na, ay ito, tututukan ko talaga to. Ay ito, tuturuan ko talaga to. Hanggang talaga maging totoo na siya sa Panginoon. Sabi niya, we trust God's work, sabi niya, in people's lives, that sabi niya, si Lord mismo, through the Holy Spirit, is the one going to move, sabi dito, people. Hindi po tayo, hindi po yung galing natin sa anman, kahit gaano ka po katalino, sabi nga daw po, kung wala naman ang Holy Spirit, wala din daw po yun. Kaya talaga umasa tayo sa banal na Espiritu. Pangatlo po, sabi po dito, ito naman po yung by disciplining its members to maturity. Lahat po ba dito nakaranas ng ma-DA? Pag hindi, taas nyo kami, DA ko kayo ngayon. Ayan. O, wala naman pong nagtaas. Ayan, sabi po kasi dito, my son, do not make light of the Lord's discipline. Wag lang daw po nating, yung, marami ako narinig nitong kay Lante, i-DA mo na lang po ako. Kala mo, ganun lang kasimple. Yung mga sinasabi nila, samantalang nung panahon namin, pag na-DA talagang, nakakalungkot kasi di ka makapaglingkod kay Lord. Pero ngayon, DA nyo na lang po ako para pumubasan gawain ko. Ganun ba yung tingin nyo sa Panginoon na paglilingkod natin? Sabi dyan, do not make light of the Lord's discipline. Wag po nating i-take lightly yan. And do not lose heart. Wag nga daw po tayong malungkot. Sabi dyan, di ba, o manghina. When He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves. Dinidisipline ka ni Lord ngayon, mahal ka kasi niya. Kahit ako, di ba, kung hindi ako dinidisiplina ng Panginoon, asan ang buhay ko ngayon? Sabi diyan, lahat tayo personally, sabi diyan, meron kang sariling pagka-DA sa sarili mo, meron kang pag-aayos ng buhay sa sarili mo, pero sabi doon kasi, alam mong si Lord, nangungusap siya sa buhay mo, and He punishes everyone He accepts as son. Di ba naituro nga sa atin dati, na kapag di ka dinidisiplina, ibig sabihin ampon ka na, anak ka na sa labas, di ba? Kasi ang totoong anak ng Diyos, dinidisiplina niya. Tapos meron pa kang sinasabi si Bishop, di ba, na kapag nga daw kapag hindi ka na talagang yung, sabi nga doon kapag hindi ka na yung dinidisiplina, ay sabi nga yung kaaway nga doon, di ba? Kapag hindi ka na niya, yung parang smooth buhay ko ngayon ibig sabihin, makakampi mo na daw po siya. Pero itong disciplining, sabi diyan, it's member to maturity. Lahat po talaga tayo, habang tumatagal ka sa Panginoon, sabi nga, di ba, dapat talaga nagmamature tayo. Hindi yung 10 years ka ng Christian, tuturuan ka pa din, 10 years ka ng Christian, ganito pa rin ginagawa mo sa buhay, di ba? Sabi doon, ilang taon ka ng Kristiyano, pero parang bebe ka pa din, talagang, ay, kailangan, natin yun, kasi baka mawala. Ganun pa rin po ba tayo? Paano ka magmamatured, di ba? Kaya sabi po dito, endure hardship as discipline. Alam niyo po ba, sabi diyan, God is treating you as a son. Ayan, sa lahat po ng mga dinidisiplina sa church, pero nawa nga ang pangarap nga natin sa church, di ba? Yung hindi ka na makita kasi may nakitang ginawang ganito, na nakita pa ng iba, di ba? Para lang mabago, di ba? Nawa ang pangarap natin sa buhay natin, sa sarili pa lang po natin, dinidisiplina natin sarili natin. Sa sarili pa lang natin, ako nga, parang meron din talaga akong na sabi ko nga, kapag totoo naman kasi talagang nagpipray nga po tayo, di ba? Totoo ka naman talagang mahal na mahal mo ang Panginoon, di ba? Talagang alam mo kapag may mali kang nagawa, di mo na yung paabutin ng next year, di mo na paabutin ng kinabukasan. Talagang, hihingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Talagang sasabihin mo kay Lord talaga na, Lord, tulungan mo po ako at nang magamit ka niya ulit. At sabi nga po dito, but God disciplines us for our good. Bakit daw po tayo didisiplina? Para po sa mga sarili natin. Kasi kung wala naman daw pong pakialam sa atin, di ba? Hahayaan na lang ba daw po ba natin mapunta yung mga tao sa impyerno? Kasi, ay baka masaktan siya ay baka kasi ganito, ganyan. Di ba po? Sabi diyan, didisiplina tayo para sa sarili natin good, that we may share in His holiness. Ano pong sabi diyan? That we may share in His holiness. Hindi po ang Diyos, sabi diyan, sabi ng Bible, di ba? Be holy, for I am holy, sabi po yun ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, kung hinahayaan lang natin, ito-tolerate natin yung mga mali, di ba, na yun, lalaki lang yun. Parang nga daw po yung sinasabi, nag-alaga ka ng uod, na pag lumaki yun, kala mo uod lang talaga, yung maliit na snake, di ba, pag lumaki yun, di ba, siya yung kakain sa'yo. At kailan mo pa daw po yun malalaman? Kailan pa daw po natin yun magigets?
Kapag ba nilamon ka na nung kasalanan na yon, di ba? Kaya nawa, hindi nga daw po ganun. Sabi diyan, no discipline seems pleasant at the time. Wala naman po talagang maganda. Wala, hindi naman talaga masayang ma-DA. Ako pa, wari, ma-DA kayo pagkakarata ba, oy, DA ako, ang galing. May ganun ba tayo? Di ba hindi naman? Yung iba nga, yung iba naka-face mask pa, yung iba nagsuot pa ng black na t-shirt, di ba? Hindi, joke lang. Face po sa nagsabi nun sa akin. Ayan, tapos, sabi nga, di ba? Pero di ba, pag DA tayo, ganun talaga, yung parang, yung hiyang-hiya ka, pero at the same time, di ba, iyang-hiya ka kasi sa Panginoon. Pero hanggang dun lang ba yun? After nun, talagang, Lord, tulungan mo po akong makabangon. Kaya sabi, but painful. Painful nga daw po yun. Pero sabi diyan, later on, nakalagay dyan, sabi dyan, however, it produces harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ano daw po ang napaproduce? Sabi dyan, righteousness and peace for those who have been trained. Kaya lahat tayo, ganun talaga, dadaanan natin yan. Personally, si Lord talaga may sasabihin siya talaga sa'yo. At kung hindi ka susunod, ididisiplina ka talaga ng Panginoon. Kaya nga po sabi dito, ano daw po ba yung discipline? Anong karakteristik ng Panginoon sa bagay na yon? God's kind of discipline. Hindi ko po yan dyan nilagay, kaya pakinggan nyo lang. Sabi po dito, the necessity of discipline. Bakit kailangan i-discipline? Sabi doon, para mailayo ka sa possible na distraction na pakutunguhan mo. Na ibig sabihin, kaya ka dinidisiplina kasi merong distraction. Meron po doong sisira ng buhay mo. Ayan, akala natin ang kasalanan masaya sa una, pero sabi doon, it will ruin your whole life kung hindi mo papabago. Sabi po dito, ano naman yung means ng discipline? Sabi po dito sabi doon, sin by your action and words. Na kung saan yung action nga daw po, it is, sabi doon, from the word yasar, ayan, di ba, yung nakaka-asar, di joke lang. Yung yasar nga po, di ba, na kung saan talagang dapat makita na, dahil dinidisiplina ka, talagang nakikita sa'yo, nagbabago talaga tong batang to, di ba? Kaya nga meron pong isang meron sa Facebook ulit, kaka-Facebook ko to, joke lang. Ako na sinasabi ko, di na kayo para hindi ako nakakahiya naman sa akin, joke lang. Hindi, meron nga daw po sa Facebook, meron isang bata, may tatay, sabi niya sa tatay na siya, sabi niya sa tatay niya, ayan, sabi niya, anong gagawin ko sa anak ko? Kasi pag uwi niya daw ng bahay, sa cellphone, actually, parang hindi naman nag-aaral yung bata. Ayan, nag-cellphone, tapos yung laruan, hindi naman daw niligpit, tapos cellphone ulit, tapos cellphone, kaka-cellphone niya yan. Ayan, tapos ngayon, itong batang to, sabi ng lolo, sige, nung tatay nung papa, nung daddy, nung tatay na nagsabi nun. Sabi niya, sige, dalaw kayo ng apo niya doon sa bahay nga nila bukas. Kaya ngayon, ditong si Lolo, ayan, sabi niya sa apo niya, tara, mamasyal tayo. Kakaltokan na kita, joke lang. Namasyal na sila, di ba? Maya-maya, sabi nung, kung nag-Facebook kayo, nung napanood niyo na to, huwag kayong magpanggap. Hindi, joke lang. Ewan ko kung totoo nga ba. Ayan, kasi nanonood nga ako ng mga motivational na videos, di ba? Tapos, sabi nga dun sa napanood ko yung kay si Pastor Paul de Vera, sabi niya, kung ano yung pinipid mo dyan sa Facebook, matalino yan. Nood ka lang nood ng porn, o porn ang ilalabas niyan lahat. Nood ka lang nood ng motivational na videos, ayan ilalabas niyan. Kaya, ayun nga po yung lumabas doon. Tapos, nawala na, sabi ko lang. Tapos, baka kasi di nyo alam sikreto. Ayan, tapos ayun nga po, ngayon lumabas na sila. Yung lolo sabi niya, Apo, bunutin mo nga yung damo na yan. Dito namang si Apo, utong-utong, hindi joke lang. Sumunod naman sa lolo, binunot yung damo. Ang dali lang, di ba? Inabot niya ngayon sa lolo niya at ang saya-saya niya. Maya-maya, naglakad ulit sila. Meron naman sila nakitang maliit na halaman. Sabi nung lolo, bunutin mo nga yan, Apo, yung maliit na halaman. Binunot ulit nung Apo kasi tuwan-tuwa siya, inuutusan siya, tsaka sa labas, di ba? Tapos ngayon, maya-maya, nabunot, di ba? Maya-maya, nakakita sila napakalaking puno. Sabi ng lolo, Apo, buhunutin mo nga yung punong yan. Yung Apo, di ba, hindi nag-iisip, joke lang. Sabi, hindi naman kayong yun yan . Ginawa niya, talagang pinalaki niya yung kamay niya, tapos niyakap niya yung puno at buong lakas niyang iniangat. Pero sad to say, hindi niya po naangat. Ibig sabihin, hindi niya po nabunot. Tapos lumapit siya ngayon sa lolo niya. Sabi niya, hindi naman po mabunot yung puno na yun, ang hirap naman po. Sabi ngayon ng lolo, ito na yung pagkakataon niya. So, ikaw laro ako kasi, hindi joke lang. Ito na yung kakataon niya, sabi niya, yung damo kanya, di ba maliit pa yon? Sabi niya, opo.
Yan. Sabi ng lolo kasi, yung damo na yun, kaya nabunot mo yun ng mabilis kasi maliit pa yung ugat. Tapos nakita mo yung halaman. Kaya nabunot mo rin yun na medyo nahirapan ka ng onte pero nabunot mo pa rin kasi medyo lumalaki na yung ugat. At ngayon, itong punong to na sobrang laki na, alam mo ba na sobrang lalim na ng ugat nun? Sabi niya, kaya hindi mo na mabunot. Sabi niya, ganun din po sa atin. Sabi niya, ganun din sa'yo. Alam mo, habang bata ka pa, kailangan idisiplina ka na. Habang bata ka pa, kailangan turuan ka na gawin mo yung mga bagay na to, na kung saan kapag nilaruan mo, iligpit mo, kapag yung oras masayangin mo ba sa ganung bagay. Kasi pag kinalakihan mo yan, mahihirapan na rin kaming tanggalin yan sa'yo. Ganon din po sa Kristiyanong pamumuhay natin, na kapag hinayaan ng mga pastor, na kuwari o kahit mga leader, di ba po nakita nilang may ginagawa tong kalokohan, pero hahayaan lang, lalaki yun at makakasanayan mo. At ang totoo, di ba, ang katotohanan, ayaw ng Diyos na mapunta ka sa kung saan distraction yung kalalabasan. Sabi nga po dito, in Christian discipline, we bring, sabi dyan, both words and action. Kailangan sabay yan. Kailangan kung talagang didisiplina ka ng Diyos, by your words and by your action, nakikita po yon. Sabi kasi dito, at sabi pa dyan, warnings and consequence. O dahil nagpasaway ka, di ka mo natutugtog ha. Ayan, may consequence doon. Kailangan malaman agad nila na meron kasi ang katotohanan naman talaga, di ba, ang pagkakasala, may consequence talaga yon. Meron pa nga nagtanong sa akin dati, kahit dati pa po yun, sinagot ko sa kanya, bakit yung kay David? Hanggang ilang generation, di ba? Kahit yung mga anak niya, ginawa sa kanya yung kasalanan na ginawa niya. Kasi ganun talaga, may consequence sa bawat nga po kasalanan na iyon. At sabi nga po dito, at kaya, ayun nga po yung dapat gawin natin. Sabi doon, talagang idisiplina natin sila. Pangatlo, sabi diyan, ano ang motibo? Bakit ka dinidisiplina? Sabi po dito, to express love. Di ba, laging kinukwento ni Pastor yon, di ba, kahit sa NHA pa lang, pag pinapalo siya ni Nanay Emmy, anong sa tanong ni Nanay sa kanya, bakit kita pinalo? Kasi mahal mo ko, di ba? Ganun po palagi. Na kung saan, kaya ka dinidisiplina ng Diyos kasi mahal ka niya. Kaya ka dinidisiplina ngayon kasi mahal ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. May mga pagkakataon nga, naisip ko, kung bala siya, di ko na yung kakausapin, disiplina yung sarili niya. Pero may mga pagkakataon isip ko, mahal ko nga ba tong taong to? Bakit hinahayaan ko siya? Pero ang totoo, di ba? Kapag mahal mo, pag may nakita kang mali, ididisiplinahin mo talaga kasi ayaw mong kalakihan niya yon. At sabi po dito, ano ang goal ng disiplina yan? Sabi po dito, to teach obedience. Alam nyo, yung mga pagdidisiplina sa atin, darating yung panahon, makikita mo na dahil dinisiplina ka sa bagay na ang bilis mo ng sumunod. Sumusunod ka na ng mabilis sa bagay na yan na walang kahit anong bagay. Yung parang, hindi yung hirap na hirap, Lord, ayoko, hindi ganun, kundi talagang full talaga na surrender. At panglima, sabi ko, anong result ng discipline? Ito po, pinakamaganda to sa lahat. Ano ang resulta? Sabi yan, short-term pain, ayan, sakit, pero ngayon lang yan. Sabi dito, and long-term gain. Short-term pain, pero sabi doon, longer gain. Kaya kapag dinisiplina ka, ibig sabihin, they want the best for you. Gusto nila na maging maayos ka. Sabi kasi long-term yung gain nun, di ba? Ayan po ang church. Tuwing palang may mga pagkakataon na tuwing pala dahil minamahal natin ang bawat isa, di ba, na-exalt nga po ang Diyos sa mga bagay na yon. Pero lahat ba tayo kailangan magkasala pa? Lahat ba tayo kailangan magpasawa? Di ko pa naranasang idisiplina. Wow, ang perfect naman nun. Di sa personal mo, di ba? Baka ang galing mo lang magtago. Magtago talaga eh. Pero ayun nga, sabi nga po dito, meron talagang pagdidisiplina ang Diyos. At pang-apat po, sabi po diyan, by ministering to people passionately and fellowshipping, sabi diyan, fervently. Na kung saan God reminds us that no matter what we are facing, God deserves our praise. Tandaan po natin, di ba, na ang church naman, di ba, lahat naman talaga tayo, di ba, are we serving the Lord? And at the same time, nag-serve ba tayo sa mga tao sa paligid natin? Sabi diyan, nag-serve pa din ba tayo sa mga tao with love? Nakikita pa rin ba natin ang bawat isa as family? Ganun pa rin po ba tayo ngayon? Passionate talagang gustong-gusto mo, love na love mo? Sabi diyan, nawa, oo.
Kaya sabi diyan, tuwing ginagawa natin yan, na-exalt po si Lord kapag nakita niya nagmamahalan yung mga tao o yung mga anak niya nga po. At sabi rin dito, at nagkakaisa kasi, ginagawa natin yung bagay na sobrang o yung parang ang unusual, pero ginagawa mo yung, sabi nga po, di ba, magkakaiba tayo ng ugali dito sa church, pero praise God kasi nagkakasundo tayo. Bakit po? Dahil yun sa Panginoon. Dahil alam na, tinuro na dapat pala hindi ka mapagmataas. Di, ate ako dito, mag-sorry ka sa akin. Hindi ganun, di ba? Hindi ka pala dapat maging mapagmataas, dapat ganito ka pala, dapat ganyan ka pala. Nang sa gayon, di ba, nag-glorify natin ang Diyos sa mga ginagawa natin. Kaya nga po sabi dyan, when we remember the godliness of God and how He loves us so much to grant us eternal life to those, sabi dyan, who live in Christ. Kaya tandaan po natin, wala daw po tayong ibang magagawa o gagawin kundi maging thankful sa Panginoon. Sabi nga po, dahil tandaan natin na talagang ang church, di ba, na ine-exalt na ang Diyos, anong sabi doon? I-exalt ka din ng Panginoon. Kaya tandaan po natin na dapat ganun nga daw po tayong mga lingkod niya. Sabi niya, we are called to exalt God because He is holy. When we choose to live a holy life, we are choosing, sabi diyan, to exalt God. Kapag pala namumuhay tayo ng mayroong kabanalan sa Diyos, pinipili mo kasing parangalan ang Diyos sa buhay mo. Na kapag gusto mo talagang, kailangan, yung maging church nga tayo na without spot, blemish and wrinkles nga po, di ba? Yung church na kung saan washed by the blood, di ba? At kung saan yung church na kung saan talagang pag nakita ng Diyos, di ba? Nung nakaraan, yung sa preaching nga ni Pastor, yung about nga dun sa 7 churches, di ba? Na biglang may naisip nga ako nun, bago pa yun ng Sunday, na dapat, may iba kasi akong dapat i-share. Tapos ilagay ko doon, pero wag na lang pala kasi, wag na lang. Next po, pangalawa, next nga po, sabi diyan, ito naman po yung calling as an individual. Kanina, as a church, as a whole, di ba? Tayo as a church. Ngayon naman po, bilang individual naman. Sabi po dito, anong pagkatawag sa iyo ng Diyos? Una, letter A po, sabi diyan, you are, sabi diyan, the salt of the earth. Ano ka? Asin ng mundong to. Sabi nga, di ba, you are the salt of the earth. Sabi diyan, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under, sabi diyan, people's feet. Kaya sabi po nga po dito, di ba, na kung saan nga daw po, tandaan natin na tayo ay asin nga po ng mundong to. At sabi nga, kung hindi nagagamit ikaw bilang Kristiyano, dapat talaga nag-share ka ng Word of God, dapat talaga na i-exalt si Lord sa buhay mo. At kung hindi nga daw po yung nakikita ng mga tao, ayun yung nangyayari, how shall its saltiness be restored? Kasi it is no longer good for anything, kundi dapat gawin sa kanya, itapon na lang. Kaya nga, let's talk about, sa mga asin. Ang asin ng mundo. Sabi nga po, di ba, ng si Lord Jesus, nung nabuhay siya sa mundo, anong sabi niya dito? Yung asin ay mahalaga. Kasi inalimbawa yon sa ating lahat. Alam niyo po ba, sa time ni Caesar, alam niyo po ba, yung mga Roman soldier, ang ibinabayad nga daw po sa kanila noon ay, asin. Grabe yung malaman ng asin na yan. Tapos sunod, sabi nga po sa ancient China, alam niyo po ba yung gold, yung China gold, sabi yan, katumbas to ngayon, o nagbabalue yon, sabi doon, ay ka-second niya na value is yung yung asin nga po. Kaya ngayon, alam niyo po ba na ngayon, mahalaga pa rin yan sa ating mga Kristiyano. Hindi dahil sa pagluluto natin, kundi kailangan nakita ka bilang mamaya pala meron nakalagay dyan. Sabi po dito, bakit daw po valuable yung asin? Sabi nga po, may 3 kasi dyan. Paki-next na po. Why was salt so valuable? Una, sabi dyan, salt spoke of purity. Of course, dahil pag pinag-aralan natin yun kapag sa Sunday School ng level 3, di ba? O ng YA, kasi yung yung white, di ba? It means purity. At sabi nga rin po dito, na kung saan, sabi nga po, bilang asin sa mundong to, sabi diyan na tinawag ng Diyos, kailangan nga daw po tayong maging banal. Sabi doon, maging pure, di ba? Pure sa lahat ng ginagawa nga po natin. Yung pag sinabi nga pong purity, di ba? Kahit nga daw po yung pananalita natin, nililinis yan, yung buhay, yung action mo, inaayos yan ng Diyos, at ganun daw dapat tayong lahat. Sabi nga, walang halong kalokohan o panlalait o paninira nga po. Dapat ganun ang Kristiyano. Ano ang Kristiyano? Nag-give sila ng courage sa iba, ng encouragement, yung sasabing affirmation, di ba?
hindi yung nagsasabi ng paninira sa mga tao sa mundo. Pangalawa nga po, salt was a preservative. Bakit daw po? Kasi di ba ikaw bilang Kristiyano, preserve ka talaga ng Diyos. Tayo bilang Kristiyano, pine-preserve niya tayo. Ang katotohanan, di ba, we are living in this world na ang gulo-gulo, di ba? Pwedeng sana kung ikaw nga daw po yung Kristyanuhan, makikita ka na lang din dyan sa labas na kung ano nung ginagawa. Pero dahil ikaw ay totoong Kristiyano, you are preserved. Na kung saan talaga hanggang dumating ang Diyos, ang Panginoong Diyos, sabi dyan, nandyan ka. Sabi nga po dito, believers in Christ, by the way they live their lives through an example of holy living. Kailangan nga daw po, di ba, na ganun pa rin yung sinasabi, na maging banal. Sabi nga po dito, believers in Christ will slow down the decay of any society in which they live. Ano man yung kasiraan sa mundo, ano man yung pangit sa mundong yon, hindi yun yung pamumuhay mo kasi hindi ka para doon. Sabi nga dito, ikaw ay talagang inihiwalay bilang bilang anak ng Diyos. At pangatlo, sabi dyan, salt lends flavor to food. Na kung saan, alam niyo po ba tayong mga Kristiyano, dapat daw po, pag may Christian dyan sa working place na yan, nag-e-excel yan. Kaya sabi nga po, yung Kristiyano na yun, di ba, alam mo na kaya ng Diyos na bigyan ka ng excellent spirit, di ba? Na kung saan, merong diyang Kristiyano na talaga nag-i-stand para kay Lord, yun talagang yung grupong yun talagang pagpapalain nyo ng Panginoon. That ganun nga din po sa atin, di ba? Sa pag-aaral ba ninyo, sa mga estudyante natin dyan, masasabi nilang, ay, parang Christian talaga to. Ay, parang talagang totoo yung Diyos niya. Kasi talagang nag-i-stand ka o kakaiba yung buhay mo. Hindi dahil ang weirdo mo, di ba? Iba yung weirdo, tsaka iba din naman yung nag-excel para sa Panginoon. Tandaan po natin yan. At sabi ito, because Jesus is everything, they see something special sa mga buhay po natin. Kaya ganun po ang mga Kristiyano. Sunod po, pangalawa, anong sabi sa atin? Tayo naman daw po ay tinawag na ilaw ng mundong to. Ayan, sabi doon, di ba, yung little light of ours ba, di ba? Sabi doon, ano ba natin yun? Ipapahihipan na lang ba natin yun sa iba? Itatago mo ba yun? O hayaan mong magliwanag yun sa mga tao na kasalamuha mo? Sabi niya, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people, sabi diyan, light a lamp and put under a basket. Ayan, magisindi ba siya ng kandila at ilalagay lang sa loob ng basket? But on a stand, and it gives light to all in the house. Kundi saan niya ilalagay? Sa lamesa na kung saan may give ng light sa buong bahay. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Na kung saan, ayun pa rin, di ba? Nakalagay pa rin dyan to give glory, saan daw? Sa Diyos natin, to your Father who is in heaven. Sabi nga, each of us came to earth with light of Christ. Lahat po ng mga Kristiyano, lahat ng mga niligtas ng Panginoon, talagang inaccept si Lord, di ba? Meron talagang ilaw sa atin. Kasi alam niyo po ba na nung nabubuhay pa tayo nang wala ang Diyos, we are living, sabi doon, sa darkness. Talagang lahat ng karumihan, di mo na alam kung ano ang tama at mali. Pero nung dumating ang Panginoon sa atin, di ba, nagliwanag. Lahat ng mga mali sa buhay mo, nakita mo yon at tinanggal mo na yon. Kasi di ba, tinatanggal yun lahat ng Diyos, yung lahat ng kamalian sa buhay natin ng Panginoon. At sabi ito, it is up to us to keep our light burning brightly for others to see and follow. Sabi diyan, one of the best ways to keep this light, sabi doon, burning, sabi nga is yung pag-i-study natin ng Word of God, tsaka pag-i-pray natin. Kaya tandaan natin na sabi nga, our opportunities, tandaan niyo po yan, paki-next po, our opportunities to shine are limitless. Alam niyo, ang totoo, hindi naman talaga hindi naman talaga nililimitahan ka lang sa mga bagay-bagay. Bilang Kristiyano, pwede mo talagang ipakita sa mga tao kung ano ba talaga si Jesus sa buhay mo. Sabi niya, we can be a light to the world. Tandaan nyo, tayong mga Kristiyano, talagang pinili tayo ng Diyos para magliwanag nga sa mundong to, di ba? Sa mundo na puro kasinungalingan, sa mundo na kung saan puro mali na yung nakikita ng mga tao. At sabi nga po, if there are, sabi dyan, or there is a dark place, paki-next po, sabi yan ni Sabi dyan, kung meron daw pong dark place in our world,
shine God's light by letting Christ reveal Himself, sabi po diyan, through your words and works. Natandaan po natin, ikaw, Kristiyano ka, kaya dapat yung liwanag ng Diyos, ano ba yung liwanag ng Diyos na yon? Ayun po yung salita ng Diyos, na kung saan dapat talagang firm ka sa mga sinasabi mo, di ba? O isa ka na lang ba sa mga taong, baka tama yung sinasabi nila? Dapat alam na alam mo ang katotohanan. At pangatlo, sabi po dito, to tell the truth. Ayan, as an individual, alam niyo po, pumasok yung buwan ng September, o parang ng August pa yon, meron talaga sa loob-loob ko na parang alam na alam kung nagisinungaling yung mga tao ngayon na. May mga ganun kang parang may mga, tapos pero siguro makapag-testify naman yung mga na-chat ko, tsaka nasabihan na, yung mga tinatago nilang kasinungalingan, di ba? Yung mga nililihim, parang lagi po nating tandaan kung may mga tinatago tayong kasalanan, lalabas yun at lalabas. Hanggat sabi nga, hanggat hindi natin yun inihingi ng tawad sa Diyos, hanggat hindi natin nakikitang mali pala itong ginagawa ko, talagang lalabas daw po yan ang lalabas. Kaya sabi nga, di ba, dapat talaga tayong mga Kristiyano, tayo yung nagsasabi po ng katotohanan. Di ba? Kasi ang katotohanan, anong sabi sa bandila? Magpapalaya sa atin. Pero ang katotohanan, di ba, nasa Bible yun, di ba? Ayan sabi diyan, the truth, sabi diyan, will set you free. Nasa Bible po yan mismo. Sabi, so Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth. Malalaman ng katotohanan, and the truth will set you free. Kaya po ngayon, meron po diyang, pa-next nga po, ito minaiday ko to dati, kasi nag-aahay yung mga yung mga tao. Joke lang, mga nakagets. Ayan, kasi nga po, meron pong merong pastor. Eh di kasi sa church niya nga, basta merong pastor, sabi niya, okay, next week, mag-i-preach ako about sa Mark 30. Ayan, basahin po natin yung Mark chapter 30. Eh di umalis na siya, umuwi na. Kina next weekan, sabi niya sa mga congregation, dahil talaga may Bible reading dito, binibigyan kami ng ano-anong number eh. Kaya sabi niya, buti nagbabasa kami ng Bible, di kami nauto. May mga ganun kasi, di ba? Nung next weekan, sabi nung pastor, sino nagbasa ng Mark 30? O lahat sila, taasan ng kamay. Tapos sabi ni pastor, okay, ngayon mag-preach na ako. The sin of lying. Ayan, sabay tahimik yung congregation. Kasi di ba sa panahon ngayon, ang active lang natin, ay ako po, ay alam ko po yan. Pero katotohanan, hindi naman totoong binabasa. Kaya ganun nga daw natin matitest. Yung bawat sa Austin ka na sa Bible. Ay, wait lang po Gaganon talaga. Kung totoong binasa mo nga daw po yan, kung hindi man saktong chapter o saktong verse 33 ba yun o ganon, pero alam na alam mo yung book. Kung talagang nabasa mo nga daw po, tsaka yung chapter nun. Ayan. Pero ayun, naalala ko lang siya kasi yun nga yung sabi. Kaya ngayon, lahat ng mga, naisip ko kasi bigla, na bakit kaya ganun? Ang bilis na lang magsinungaling ng mga tao. Yung parang, kung ang mundo, buhay na nga nila yung magsinungaling, dapat ba tayong mga Kristiyano, maging buhay din ba natin yun? Sipin daw po natin na, kung ikaw, nagisinungaling ka din, anong pinagkaiba mo sa mundo? Isang bagay na natutunan ko na dapat talagang hindi ko nga ginagawa, yung bagay na pagsisinungaling. Kaya kapag natatrap na ako, talagang sasabi, tingnan mo ba yan? Oo ka na kasi hindi pwedeng magsinungaling ka dahil sabi, liars go to hell. Tapos ngayon, yung pagsisinungaling, di ba, at nakalagay naman po yun sa Bible, pero karamihan nga daw po ng mga tao ngayon, di ba, hindi na tuloy ma-identify, Kristiyano ba to? Ba't sinasabi niya yan? Bakit hindi katotohanan yung sinasabi nila? Kaya nawa, talagang bumalik ulit tayo, sabi diyan, tayong mga Kristiyano, we are here to tell the truth. Ano yung truth na yon? Yung word of God po. At sabi nga rin po dito, we live in age, sabi diyan, often lie and cheat to get what they want. Nandiyan po yan nababuhay daw po tayo ngayon na kung saan, ang kasinungalingan, ang panluloko, di ba? Talagang normal. At sabi diyan, para makuha yung gusto. Hinahanap ko nga, bakit ba nagisinungaling yung mga tao? Yung iba, syempre, kasi para yung mga pagsinungaling, isa na dun yung yabang, di ba? Para may maiyabang ako. Yung iba, kasi baka mahuli ako, yari ako. May mga ganun nga daw. Pero sabi diyan, pero nawa, alam nyo, naisip ko nga bigla na, oo, kahit nagisinungaling yung taong yun, darating ang panahon, malalaman naman yun. At kung hindi naman malaman, tandaan nyo po ito, merong Diyos na
na yung pinagsisinungalingan mo, nakikita niya ang katotohanan po sa ating lahat. Sabi dito, leaving others in the wake of their deception, if we not guard ourselves against a culture of deception and sabi diyan, promotion, we can end up, sabi diyan, hurting others and ourselves. Minsan nagsisinungaling tayo, ay para di masaktan si ganito, kahit ganito talaga ginagawa ko. Pero ang totoo, di ba, dati ang panahon daw po dyan, masasaktan mo rin naman yung sarili mo soon. Kaya ibig sabihin, wag na daw po natin yan gawin. Sabi nga, bakit sino ba yung father of all lies, di ba? Tinuro naman to sa atin noon pa, at paulit-ulit to, di ba, na si Satan yon. Kaya kapag hindi nga tayo nagsasabi ng katotohanan, ano yung sinasabi po natin? Eh di kasi sinungalingan, dalawa lang naman daw po iyon. Kaya sabi ko nga dyan na pumasok nga yung month na to na kung saan may mga tao talagang yung alam na alam mong hindi nagsasabi ng totoo. Pero sabi ko nga, meron akong kinausap na sabi ko, hindi ko na siya para sabihin pang, uy, alam ko nagsisinungaling ka, wag mo ko niloloko. Parang hindi na para sa ganong bagay. Kundi parang pag-i-pray mo na lang na sana, kung totoong mahal mo ang Diyos, ayan, kung totoong mahal mo ang Diyos, tandaan mo, talagang dapat nagiging totoo ka na rin sa Kanya. Maraming pagkakataon na inis natin para iligtas yung sarili ko, pero hindi mo ba alam yung kaligtasan na mapupunta ka ng impyerno dahil nagsisinungaling ka? Diba? Isipin daw po natin yung ganong bagay. Sabi ko nga dito, sabi ko dyan, ayan, sabi yan, yung alam na alam mo nagsisinungaling yung mga tao, pero gusto ko nga sana matutunan nila yung magpabago sa Panginoon. Sa tulong ni Lord, kasi di naman tao niloloko nila, kundi ang Diyos, personally. Sabi yan, oo, na-please mo ang mga tao dahil nga hindi mo sinabi ang katotohanan sa pagsisinungaling mo, pero si Lord kaya? Si Lord ba, sa palagay mo, ano ngayon ang ginagawa niya? Sabi nga, for sure, umiiling siya ngayon kasi hindi ka naging tapat sa Kanya. Sabi nga dito, ang katotohanan, di ba, it is reassuring to know that God provides a standard of truth that we can trust. Kaya nawa, isa ka sa taong mapagkakatiwalaan. Isa ka sa taong nagsasabi ng katotohanan kasi ang Diyos, siya ang Diyos ng katotohanan. Maraming sinasabi ang Bible, di ba, that hindi nagisinungaling ang Diyos, hindi nga natin maluloko ang Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya tandaan po natin na, let us all be truthful talaga. Ang katotohanan, di ba, paano tayo mag-witness sa iba kung ikaw mismo hindi ka pala namumuhay sa katotohanan? Eh, yung katotohanan, ito po yun, yung Bible. Kaya sabi nga po ngayon, ano na yung dapat nating gawin sa pagkatawag na yan? Sabi nga po, sige pakibalik nga, sabi po sa verse ng Matthew 16:24, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ito na po yung dapat nating gawin. Sige po, pakinext na nga lang po. Ayan, una daw po, dapat daw po, ayan, una, let us all deny ourselves. Sabi diyan, deny yourself. Kasi sabi nga sa 1 Corinthians, di ba, yung if anyone is in Christ, is a new creation or creature, the old is gone and the new has come. Sabi nga rin sa Galatians, di ba, hindi na ikaw yung namumuhay, it is no longer I that lives, but Christ lives in me, di ba? At may kasunod pa yon, sabi nga doon, di ba, na, ayun. At sabi nga rin po dito, na kapag dinay daw po pala kasi natin yung mga sarili na natin, di na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, nang sa gayon daw po, mag-enter yung Holy Spirit sa mga buhay natin. Na alam natin na yung Holy Spirit, yung Comforter, di ba, siya naman talaga ang kikilos sa ating mga buhay. Sabi nga po dyan, sa Zechariah 4:6, di ba, hindi nga daw po sa might natin, sa power natin, kundi ano daw, sa kapangyarihan ng Diyos, di ba, sa mga buhay natin. Kaya ngayon, tandaan po natin na yung talagang spiritual discipline, it requires self-denial. Tandaan po natin yon na dapat bilang Kristiyano pala, bilang tinawag ng Diyos, hindi na pala ako yung namumuhay sa sarili ko. Dapat pala si Jesus na, dapat si Lord na yung nakikita sa akin. Kaya sabi nga po dito, sige nga po, sabi po pala dyan, pakinext nga po. Ayan, Jesus taught that to be His disciple, His follower, the spiritual discipline of self-denial is required. Ano nga daw po yung sabi dyan? Ano daw po yung, sabi niyan, the Dictionary of the Bible Themes defines self-denial as ano daw po? The willingness to deny one's self-possessions or status in order to grow in holiness and commitment to God. Kaya tandaan po natin, ano daw dapat? Dapat daw po yung sinasabi ni Paul, doon nga po sa verse ng Philippians 3:7-8, na ano daw po, he count it, sabi diyan, counting us all, it all
loss. Na kung saan lahat na pala yung mga nagain ko, lahat yung mga bagay na nagawa ko, kinakount niya na yun na parang basura. Kasi kung nag-self-denial ka na, di ba, si Lord na, yung mga gagawin na ni Lord sa'yo, yung makikita sa buhay mo, at ayun na yung ipinagmamalaki mo. Kaya nga, di ba, ano nga pong sabi, wala tayong dapat na ibang i-boast, kundi ano lang, si Jesus, yung Panginoon lang po sa atin, di ba, sa mga buhay natin ito. Kaya ano nga daw, sabi nga po dyan, yung pag-self-denial, ito daw po yung nangyayari. Oh. Sabi po, also known as yung carnal self or natural man, bringing them into the submission of God's word. That you don't give in to sin. Ayan, para daw po hindi mag-give in to sin, ito daw po yung mga dapat nating gawin. Kung talaga nag-self-denial ka na, una daw po yung pag-fasting. Yung pag-fasting, madalas hindi talaga yun normal sa mga Christian. Pero praise God na nga lang sa nakikita natin sila, ano nga yung sila, ano pangalan nun? Basta yung sa Facebook ulit, ano. Basta yun nga, yung mga nag-ano nga po, yung mga nag-fasting, di ba, sila Pastor Vlad nga din, di ba, na talagang day 2 na ba o 3 na fasting na nila ngayong araw, na kung saan nga daw po, pag nag-self-denial na kasi, hindi na yung flesh mo yung nawabuhay, kundi si Jesus na. Tuwing kasi mag-fasting nga po tayo, di ba, ano yung desire mo ba, yung nabubuhay dyan? Hindi na. Kaya nga, di ba, nakailang ulit na tinatanong sa atin, kailan ka huli nag-fasting? As a church, di ba, wala pang, hindi ko alam kung may ginawa na ba kayong ganun, di ba? Pero may mga sinasabi sila, Pastor, di ba, nung pagpupunta sila ng 9 a.m. dito na hanggang 9 p.m. na ngayon, di ba? Fasting na sila ng mga ganung bagay. Tayo ba, nagagawa pa ba natin yon? Tapos pangalawa, sabi diyan, giving to the poor and needy. Di ba? Sabi diyan, kapag nagbibigay ka din tsaka inaalala mo nga sila, it means, sabi doon, self-denial. Kasi hindi na ikaw, hindi mo na inisip, wala akong makakain ngayon eh. Di ba? Yung mga nga daw po, yung mga nag-outreach, sila talaga yung mga nakakita ng need ng mga tao. Di ba? Kahit ikaw, in need ka rin, pero kapag napipilan yung mga need nila, di ba? Ikaw din mismo yung napagpapala. Tapos sabi diyan, by watching in prayer, di ba? Na kung saan talaga ang pag-pray, talagang hindi yan gustong-gusto ng mga tao. That's why bukas makikita nyo yan, di ba? Prayer marathon. Makikita nyo ilan lang yun nandun. Pero sabi nga dito, watching in prayer is another way to deny ourselves. At sunod pang-apat, sabi nga doon, yung pag-self-denial is living in modesty. Na kung saan nga daw po, hindi ka na mabubuhay ng puro karangyaan, yung ay, bibili akong magandang relo, ay, bibili akong maraming ganito, di ba? Kundi sabi doon, hindi na ikaw kasi nabubuhay sa sarili mo. Kaya sabi dito, at ang pinakasabi, panlima nga, yung self-denial nga din daw po dito, yung pag-practice nga daw po ng sabi diyan, how we love and esteem our brothers and sisters in Christ. Di ba kapag self-denial, kahit di ka lovable yung taong yun, di ba? Hindi ka love, pero mamahalin mo pa rin, di ba? Kahit yung mga taong yan, di naman talaga maganda turing sa'yo, pero mamahalin mo pa rin. Ganun yung self-denial kasi hindi na ikaw inabubuhay, kundi si Lord na. Pangalawa po, i-take na daw po natin yung cross natin, di ba? Ano yung dapat natin gawin? Sabi diyan, take up His cross. Therefore, Jesus Command 2, sabi diyan, take up your cross and follow me. Sabi diyan, it is a call to self-abasement and self-sacrifice. One must be willing to die in order to follow Jesus, dying to self, sabi diyan, as an absolute surrender to God. Alam niyo po, may mga pagkakataon na sabi dito, marami na nga daw pong tao, pakinext nga po, sabi diyan, too many people, sabi diyan, rush about seeking fame and fortune. Marami na mga tao ngayon na ang inisip na lang nila, mga sarili na lang nila, gusto nila, sumikat, gusto nila maging ganito, ganyan. Pero sabi dito, desperately putting all their time, energy, and money into climbing the ladder or success. Pero alam niyo po ba na ang lahat ng yan, sabi doon, hindi naman talaga dyan nagmamatter ang buhay. Tandaan nyo nga po, sabi dyan, di ba, life is too short. Maikli lang talaga ang buhay. Pero ginagamit ba natin to para sa ikalulugod ng Panginoon? Ginagamit po ba natin yung buhay natin to its finest, fullest, di ba? Tsaka yung fullest, hindi foolish. Ayan. At saka farthest nga po, di ba? Na kung saan talagang mamumuhay ka ng talagang para kay Lord, lahat yon. At kung sabi nga, di ba, sa panahon yung para makikita mo nga, yung mga namamatay, pabata ng pabata, tsaka talagang wala na talagang sinisino yung ganun. Kaya mapapansin natin na dapat talaga mabuhay ka na para sa Diyos. Sunod po, yung buhay din natin, di ba, ang katotohanan, sabi po dyan, it is a life of purpose. Kapag naka-Lord ka, kapag Christian ka, alam mo ang purpose mo sa buhay.
O dahil ba natapos na yung mga kasayahan mo sa Diyos, yung kagalakan na paglilingkod mo, ay hanggang 10 years lang ako kay Lord. Nagtrabaho ka, 5 years, di ba? Nagtrabaho ka na. Wala na bang purpose yung buhay mo? Meron pa rin po. Nag-asawa ka na, wala na bang purpose? Meron pa rin po. At kahit nga magkapamilya ka pa, meron pa rin po. Sabi dyan, real life comes to us when we dethrone, sabi dyan, self and place Christ as the central focus of our lives. Alam niyo po, ang totoong buhay, kailan lang daw yun nangyayari? Kapag talagang nakaupo na dyan, si Jesus na. Kapag si Jesus na yung nandyan. Kaya alam natin na hindi ka mawawala sa Panginoon kung alam mong si Jesus yung buhay mo. Sabi po dyan, pang-apat yung selfishness. Ayan, na dapat yung mga yan, nawawala na po yan sa'yo, di ba? Sabi dyan, selfishness is gone when we have an attitude of heart that puts the needs of others before oneself. Kaya yun po yung taking up your cross, di ba? Hindi na sarili mo tinitingnan mo, naging selfless ka na. At sunod pa, pang-lima, to be crucified with Christ is to live for the purpose of doing God's will daily. Sa araw-araw ng buhay mo, Lord, ano pong pinapagawa mo sa akin? Hindi, Lord, anong gagawin ko ngayon? Kasi sabi po dito, di ba? Sabi po diyan, dapat daw you are living, sabi diyan, spirit-controlled life. Kaya nga po sa verse ng Ephesians 5:2, sabi po diyan, mamuhay kayong puno ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Nung nabasa ko nga po yung verse na yan, naalala kong bigla yung dun nga sa taking up your cross, di ba? Yung mga sacrifices. May mga pagkakataon kasi nung unang-unang pa lang ng church, talagang may mga kabataan dyan na nag-a-arise na alam mong naglalakad kasi para makapunta lang ng church, alam mong may mga talagang yung nag-e-effort na gawin yung mga gantong bagay kasi gusto nilang, dapat maka-attend akong prayer meeting, pray na, naman maka-attend akong prayer meeting, OPM, di ba, yung mga gawain sa Panginoon. Pero ngayon nga daw, di ba, nasaan na yung mga taong yon, yung mga excited talagang, pumunta ng church, di ba? Sabi nga, sa mga ginagawa natin yan, ng mga sacrifices, di ba, alam naman po natin na nalulugod nga po ang Diyos. Kaya pangatlo, dito na po tayo sa follow Jesus. Yan, syempre, kanina, di ba, sabi doon, yung i-deny mo yung sarili mo, i-take mo yung cross mo, at ngayon po, sabi po diyan, ito naman po yung pagsunod sa Panginoon. Sabi, ngunit sa kagandaang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin. Praise God, di ba? Dahil pinili naman tayo ng Diyos, bago pa ako'y panganak. At tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Ayan, tinawag niya tayo, sabi yung pagtawag na yon to follow Jesus. Kaya nga po sabi sa Ephesians 5:1, dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Na kung saan i-follow po natin kung ano yung ginagawa ng Panginoong Diyos. Diba? Sabi diyan, we are to follow Christ. Ano man yung mga nakikita natin sa mundo, ano man yung mga halimbawa nga daw po ng mga tao, sabi doon, nung ka pa rin, bumalik ka pa din sa pagsunod nga po sa Panginoon. Kasi sabi po dito, they bow at the shrine, sabi po dito, yung mga nga daw po, ayan, yung pag-follow nga daw po kasi natin kay Lord, di ba? Sabi diyan is to be like, sabi diyan, Jesus in every way that you live, or sabi diyan, in your life. Kaya pangalawa, sabi diyan, we are to follow His example. Alam po natin na si Lord, di ba, siya naman talaga yung naging halimbawa naman po talaga sa atin. Kaya nga po, di ba, tayong mga Christian, di ba? Kaya nga po Christian, tinatawag tayong Christian, kasi may Christ nga po doon, di ba? At yung I-A-N, pag wala daw po ang si Christ, ano daw yon? I am nothing, yung I-A-N nun, di ba? Kaya sabi po dito, dapat i-follow natin yung kung paano yung halimbawa niya nung namuhay pa nga po siya dito sa mundo. At pangatlo, Christ Jesus bought us not with silver or gold, but with the most valuable thing that He had. Sabi po diyan, yung blood niya nga po. Sabi doon, His blood, His life in this world. Kaya ito, sabi nga po dito, di ba? Then Jesus told His disciple, balik po tayo dun sa verse, di ba? If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Dahil kahit si Jesus, di ba, ginawa niya po yung mga yon. Dinay niya yung sarili niya sa anong pagkakataon, di ba? Sabi po dyan, bilang hari at Diyos, nagpakatao siya. He humbled Himself before men.
Pangalawa po, yung take up his cross, di ba? Lahat ng sacrifice, pinagdaanan niya, tsaka pinagtagumpayan niya po. Kaya nawa, ganun din po tayo. At yung pangatlo, di ba, yung follow, sabi diyan, sinunod niyo yung Panginoon kahit nga po sa kamatayan. Kahit ang kamatayan ang kapalit, di ba, ng pagsunod na yon. Ganun din po sa atin dito, di ba? Nawa, meron pa din tayo makikitang mga Kristiyano na talagang mag-stand para kay Lord. Talagang si Lord lang talaga yung sabi nga po, yung talagang pinipili mo nga sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya ito, dito na po tayo, patapos na po yan. Kaya naisip ko nga din po na ngayong araw din mismo, ang tawag doon, dahil spiritual birthday ko nga, shasharan ko po kayo, hindi joke lang. Kala shasharan talaga. Ayan, September 17, 27 po pala. September 27, noong 2006, ayan, ito po yung time na tinanggap ko nga po si Lord, at anong tawag dyan, ito, hindi talaga siya yung araw na tinanggap ko si Lord kasi may care group pa nung panahon ng 2005. Ayan. Pero itong 2006 ngang to, ito nga yung talagang na-receive ko nga yung Holy Spirit talaga sa buhay ko. At dahil doon, nag-iba talaga yung buhay ko. Ako naman talaga yung taong yung mahiyain nga, yung talagang kala mo wala na lang pangarap sa buhay o wala na lang gagawin. Pero dahil nga sa Panginoon, di ba, tinulungan niya ako. Kaya sabi ko nga dito, di ba, 17 years na ako kay Lord, at ito po yung mga natutunan ko nga. Ayan, yung mga yan, di ba, ang totoo talaga, we are living to exalt the Lord talaga. Ang katotohanan talaga, si Lord naman talaga dapat yung natataas sa buhay mo. Kaya ngayon, ilang taon ka na sa Panginoon? Ayan, ilang taon ka nang naglilingkod kay Lord? Meron bang times na nag-fail ka? Meron bang times na lumagapak ka tapos bumalik ka na lang? Praise God kung nagpapatuloy ka pa din. Pero ito nga po na matutunan nyo rin to. Sabi dito, magkaroon ka ng sense of belongingness. Yung sense of belongingness, alam niyo po ba, isa ako sa mga nagtaas ng care group dati na tinuturing mo ba yung care group na to na family? Nagtaas ako na hindi. Kasi naisip ko nga, hindi ko ino-open lagi yung sarili ko sa mga tao. Tinawag nga ako ni Ate Beck, nung dati nakita niya na ang misteryoso ko nga daw na babae. Kasi ayoko nga sinishare yung mga bagay-bagay, talagang mahiyain ko, sobrang mahiyain ko nga. Naisip ko nga na ba't may tugtog? Naisip ko nga na, ang tawag doon, yung kapag sinabi ko nga lang na 11 po kayo magkakapatid, parang pag uwi ko, shucks, ba't ko nasabi, nakakahiya ako. Ganun akong tao. Yung parang, totoo naman sinasabi mo, pero nagsalita ka ng something, tapos alam mo kasi pag, nakashock kasi mga tao, dami naman nila. Ganun, buhay pa ba sila? Ganun, gagraduate na po. Ayan, gagraduate na po silang lahat. Ay, joke lang. At ayun, ito nga po, natutunan ko yung sense of belongingness, kasi dapat alam mo kung saan ka belong. Dapat alam mo kung sino ka talaga sa Panginoon. Hanggang ngayon ba, ikaw pa rin yung tao na lulubog, lilitaw? Ikaw pa rin ba yung tao na meron bang kaibigan sa church? Meron bang nagmamahal sa akin dyan? Alam niyo kung tatanungin niyo ako, ang sasagot ko sa inyo, oo. Ayun no, yung magbigay ng buhay sa cross. Kaya para lagi kong naiisip na dapat pala ang church people, di ba? Meron silang yung sense of belongingness nang sa gayon, talagang wala silang ibang i-exalt kundi ang Panginoon lang. Sunod po, yung pangalawa, nilagay ko nga rin ito, yung to fix your eyes to Jesus. Alam niyo po, pag tumingin ka sa kaliwa mo, marami dyan manghuhusga sa'yo. Tumingin ka sa kanan mo, marami din po dyan manghuhusga sa'yo. Minsan sabi nga po ng isang pastor, kahit yung malapit pang kaibigan mo, o malapit na tao sa paligid mo, di ba? Sila pa yung nanghuhusga sa'yo. Pero dito sa church, di ba, alam natin na we are not perfect, di ba? May mga pagkakataon, narinig pa din natin yung sinasabi na, tigilan nyo na pagchichismisan. Pero ganoon pa din tayo, kwento pa rin kay ganyan, kwento pa rin sa kung saan. Pero 'di ba, sabi doon, tigilan na natin yung pagsabi ng mali sa bawat isa kasi hindi nakakatulong. Pero may mga ganoon pa rin po tayo, 'di ba? Pero tandaan natin, i-fix natin kasi palagi yung eyes natin kay Jesus. Naalala ko noon, sa sobrang hiya ko kasi sabi ko, ayoko nang magpakita sa church kasi hindi naman talaga ako active. Hindi naman talaga ako makikita ng mga tao nga sa church na makikita nyo, kahit nga sa mga picture, di ba, wala kayong maaninag na mukha ko doon. Kasi bihira lang ako umattend. Nahiya na ako umattend. Tapos biglang naisip ko nga na hindi naman pala yung mga tao lang doon yung pinupunta. Hindi lang yung mga tao lang
It means na yung mga tao bonus ngayon sa atin, di ba? Pero ang pinupuntahan mo pala talaga doon is si Jesus. Kaya ibig sabihin, i-fix natin palagi yung mga eyes natin sa Kanya. Tandaan po natin yon. At sunod, sabi dyan, set your mind on things above. Maraming mga pagkakataon talaga na, mapapatingin ka talaga eh. Ay, ito na buhay nila. Ay, ito na ginagawa nila. May mga pagkakataon wala na akong kasama dito Wala na kasama, parang nung kailan nga, di ba? Sabi ni Bishop dun sa Bible School, sabi niya, nawa lahat kayo, magpastor kayo, yung batch 2. Tapos pag tumingin ka nga sa paligid, sino kaya doon, di ba? Yung talagang maglilingkod kay Lord. Tapos sa panahon natin ngayon, how I wish, di ba? And how I pray, magkaroon ulit ng mga kabataan na makikita mo, ay, magpapastor po ako. Ay, ako po, maglilingkod po ako kay Lord. Dati na uso yun eh. Nung uso yun, marami naman sila, di ba? Pero ilan lang yun na natili. Kaya tandaan palagi natin, di ba, na isat mo palagi kasi yung mind mo on things above. Isat mo palagi yun kay Jesus. Nang sa gayon, makita mo man yung iba nagpo-fall na, tumatalikod na sa pagkatawag sa kanila ng Panginoon, pero ikaw nagpapatuloy ka. Kasi ganun naman talaga ang pagkatawag sa'yo ng Diyos. Sunod sabi dyan, live for Jesus. Tandaan natin palagi na namumuhay ka para sa Diyos. Namumuhay ka para sa Panginoon. Hindi ka namumuhay para sa sarili mo, kundi sabi nga, di ba, namumuhay ka para sa Diyos. Kaya ano yung mga ginagawa mo ngayon na, ito bang buhay ko? Para sa Diyos ba talaga to? Kapag ba inisa-isa mo yung buhay mo, o araw-araw mong ginagawa, para ba kay Lord? O nagiging normal ka na lang na estudyante, nagiging normal ka na lang na working, nagiging normal ka na lang dyan na nanay at tatay, di ba? O sa isang pamilya, andun ka na lang, pero hindi mo na pala naipapamuhay ang buhay mo para kay Jesus. Alam niyo ba, naisip ko to, lagi kong tumatak sa isip ko po yung sinabi yung dun nga po yung Koreano na nagbebenta ng mga nung nalimutan ko na yung dati, nasabi niya, tinanong niya kasi yung mga kabataan, sabi niya, full-time ka? Tapos sabi nung hindi po. Tapos nagtuturuan nga sila. Tapos sabi nung Koreano na yon, sabi niya, alam niyo ba, lahat kayo, estudyante ka, sabi niya, nanay ka, yung may nanay kasi doon, o working ka, full-time ka. Alam mo kung bakit? Kaya sabi diyan, you are fully committed, dedicated, and identified by Him. Kaya ibig sabihin, alam nyo, ganun po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Sabi doon, hindi man lahat tayo ito tinatawag na full-time. Di ba kahit nga ako, hindi naman ako talaga nagpapatawag ng ganun. Kasi alam ko naman lahat tayo, full-time tayo. Bakit? We are fully, sabi dyan, committed, dedicated, and identified by Him. Kung ginagawa daw po natin lahat para sa Diyos. Kung hanggang ngayon, nandyan ka pa din at nanatili para sa Kanya. Kaya sabi nga dito, ayan, commitment to Christ means taking up your cross daily. Marami ka talaga mga pagdadaanan, marami mangyayari sa buhay mo, pero sabi dyan, giving up your hopes, pagbibigay daw natin yan sa Panginoon, yung dreams natin, possessions mo, and even, sabi dyan, your very life, na kung tutuusin, di ba, yung buhay na yan, in need be for the cause of Christ, sabi dyan, only if you willing, take up your cross, maybe, sabi diyan, you will be called His disciple. Kaya tandaan po natin yung lahat na maging committed tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga, the reward is worth, sabi po diyan, for the price. Alam nyo, talagang, worth it talaga ang Panginoon. Remember that as Jesus called His disciples to take up your cross and follow me, He too, sabi diyan, bore a cross, sabi diyan, at nagkaroon tayo ng lead. Meron tayong way. Meron tayong naging daan dahil kay Jesus. Kaya tandaan po natin ngayon, ito na lang, last na to, ito yung narinig ko na sinabi rin ng Panginoon. Baka may nakakailangan mapakinggan nyo to, o kahit ako mismo, di ba? Sabi sa akin ni Lord, nung nag-pray nga ako, sabi niya, what you see right now is not who you are. Ano nakikita mo ngayon? Nakikita mo ba yung parang talunan na ikaw? Nakikita mo ba yung parang palugmok na o padapanan na ikaw? Sabi diyan, what you see right now is not who you are. Kasi ang Diyos, di ba, ang gusto ni Lord sa atin, maging perfect tayo, di ba? Kaya nga tayo, tinatawag tayo, di ba? Grace by grace, di ba? From glory to glory. Kasi ganun yung gusto ni Lord sa atin. Kasi baka nabubuhay ka na sa fantasy ngayon. Baka naiisip mo na baka matagal pa si Lord. Pwede pa ako magtrabaho ng matagal na panahon. Baka hindi pa rin real. Sabi dito yung pinamumuhay mo ngayon, na naisip mo pa yung mga bagay-bagay. At sabi dito at last, sabi diyan, alam mo ba, sabi diyan, baka kasi, yung sabi nga hindi pa tapos si Lord sa buhay po nating lahat. Kaya tandaan po natin, hindi pa ikaw yan, kasi si
Lord pa yung may final say sa buhay mo. Kaya tayong church, di ba, let us all, again, di ba, yung pagkatawag ng Diyos sa atin, let us always exalt the Lord our God. Siya pa rin yung manguna, siya pa rin yung may taas sa buhay mo. Hindi yung feelings mo, kundi yung faith mo sa Panginoon, nagdakila sa lahat. Ayun.